Ito ang itinerary namin ng 4 days and 3 nights trip namin sa Bohol. Sa last part, i-share ko yung mga latest expenses sa mga pinuntahan namin dito. Dumating kami sa Bohol around 7 a.m. 5:45 yung flight from Manila. Bago pa lang ang trip namin, may nag-refer na sa akin para sa motor for rent. Kaya doon na din sa airport dinala yung motor para magamit namin papuntang hotel. Masyado pang maaga kaya di pa kami nakapag-check-in sa hotel. Naghabilin lang kami ng gamit at diretso almusal muna. Ang plano namin sa first day ay medyo chill lang kasi pagod at puyat kaya yung malalapit lang ang pinuntahan namin. Nagsimula kami sa Blood Compact Shrine sa Tagbiliran City. Around 20 minutes yung biyahe from Alona. Around 10 minutes lang yung Baclayan Church from Blood Compact. At yun yung pangalawa naming pinasyalan. Merong museum pero hindi na lang kami pumunta. Another 10 minutes naman ay mararating na ang Albuquerque Church na napakaganda rin. Walang masyadong mga turista na kasabay kami nung nagpunta. Sarado rin siya. Pagkatapos nun, from Albuquerque Church, 10 minutes sa drive ulit ay yung Bohol Lemur and Butterfly Garden. Hindi lang butterfly yung makikita doon pero para siyang maliit na zoo. May iba't ibang klaseng mga hayop. 15 to 20 minutes naman from Butterfly Garden yung binyahe namin papuntang Lubok River Cruise. Doon na kami nag-lunch. Buffet lunch habang nag-cruise sa Lubok River. May haharana habang bumabiyahe at may part din doon na may cultural performance pa. Nakaka-relax nga yung buong biyahe and around 45 to 1 hour yung cruise. Ramdam na namin yung pagod at antok so dumiretso biyahe na kami para mag-check-in sa hotel. Sa Alona Panglao Suites nga pala yung hotel namin sa Agoda namin binook. 2 to 3 minutes away lang siya from Alona Beach. Tapos mga wala pang 5 minutes away from airport kaya napaka-convenient niya. Ang lapit din ng 7-Eleven. Naligo at nagpahinga muna kami at gabi na nung nagising kami at gumayak. Lumabas kami para maghanap ng hapunan. After dinner, pasyal-pasyal lang pababa ng street dun sa papuntang Dalampasigan mismo. Tapos binaybay lang namin yung Alona Beach. Napakasarap magyapak habang naglalakad sa buhangin. Mala polvoron yung buhangin. Kinabukasan, inagapan naman namin para sa countryside tour. So DIY talaga to. Inuna namin yung pinakamalayo namin pupuntahan which is the Now Adventure Park. Inabot kami ng 2.5 oras sa pagmumotor. Napakapagod. Madaming mga activities na pwedeng gawin. May mga extreme at ATV rides. Pero ang natry lang namin dahil konti lang yung time namin inilaan doon at marami pa kami pupuntahan ay yung sky ride, Swiss slide, cliff glass walk at ako naman syempre hindi ko pinalampas yung the plunge, parang bungee jumping. Ito na siguro yung pinaka-paborito kong activity at very challenging na ginawa ko doon sa Bohol. Grabe experience. Inabot na kami ng lunch doon. Pagkatapos mag-lunch, agad kaming magbiyahe papuntang Carmen para doon sa Chocolate Hills View Deck. Nasa 1 hour din kasi yung biyahe. Pagdating doon, kailangan lang i-park yung motor sa designated parking. May bilihan ng ticket doon at meron namang van or shuttle na maghahatid packet sa mismong viewing site at pagkatapos nyo, pwede nyong hintayin at ihatid din naman pababa. Pagkatapos naming silayan ang mga Chocolate Hills, bumiyahe na kami papuntang Philippine Tarsier Sanctuary sa Villa Aurora. Supposedly, papasyalan din sana namin yung sa Corella, kaso medyo bitin na kami sa oras. Kaya yun na lang yung pinuntahan namin. Pagkatapos namin mapag-selfie sa mga Tarsier, pumasyal na rin kami dun sa Sevilla Hanging Bridge. Pero on the way doon ay madadaanan na yung Bilar Man-Made Forest. Nakarating kami sa Sevilla Hanging Bridge. Tinawid lang namin tapos sibat na agad. Halos 30 minutes from Man-Made Forest yung Sikatuna Mirror World o yung Bohollywood. Ang ganda niya at ang lawak niya. Pero pagpasok, kitang-kita mo agad yung iba't ibang mga replika ng mga famous sites sa ibang bansa. Sa totoo lang, hindi ako fan ng mga ginagaya yung mga kilalang lugar sa ibang bansa. Kasi parang nagiging putyo-putyo kadalasan yung kinakalabasan. Pero dito parang ang sosyal ng dating at mabubusog yung mata mo. Mabilisan lang yung pag-iikot namin doon sa lugar kasi magdidilim na. Nakabalik kami sa Lubok para sa 7 p.m. dinner schedule namin. Kasama yung kaibigan namin from Bohol. After nun, umuwi na agad kami sa hotel kasi maaga pa kami kinabukasan. Day 3 naman ay para doon sa island hopping. So maaga kaming nakipag-meet up doon sa naka-contact namin for tour doon sa island hopping.
Unang activity ay mamamalaot papunta doon sa mga site ng dolphins. So pagkatapos doon, pumunta agad kami doon sa Balikasag Island. Pagdating naman doon, may assembly area para iwan yung iba namin mga gamit at pwede rin umorder ng food. Pagka-ready namin, pupunta naman kami doon sa mas maliit na bangka para magdala sa amin doon sa Turtle Sanctuary at sa Fish Sanctuary. Doon na yung snorkeling na activity na ginawa natin. Napakalinis ng tubig at kahit hindi masyadong maaraw, talagang kitang-kita pa rin yung ilalim ng dagat. After nung snorkeling activity, dinala kami sa Virgin Island. Pasyal-pasyal lang at picture taking, pwedeng tambay-tambay. Napakaganda at napakaputi rin ng buhangin. May 30 minutes lang na inalat para sa amin doon. So, after nun ay bumiyahe na ulit pabalik sa Alona, Panglao. Inabot na rin kami ng lunchtime, kaya diretso tsibog na ng lunch. At dahil meron pa kaming energy, schedule sana namin to ay Sabado pa, pero pinuntahan na namin yung Hinagdagan Cave. Nakakamangha yung cave at yung lugar mismo. Pero masyadong marami yung kasabay naming naliligo nung time na yun. At after nun, meron pang konting energy. Pinasyalan na namin yung Dumaluan Beach. Nirecommend ito nung isang Koreana na turista na nakasama namin doon sa island hopping. Maganda din, pero kumpara sa Alona Beach ay less crowded siya. May entrance lang doon sa pagpasok ng resort, 50 pesos, pero makakatambay ka na doon sa Dalampasigan. Nag-relax lang kami doon at umidlip. At pagkatapos namin ay bumalik na kami sa hotel. Doon naman kami nagbabad sa swimming pool. Tapos nung gabi ay dinner lang. Na tripan namin yung isang Italian resto doon sa Alona. So day 4 naman, last day namin, early morning, nag-walking kami doon sa Alona Beach. At afternoon, dumiretso kami para hanapin yung Asintibuok. So paulan na ng time na yon, kaya pagkabili namin, diretso balik na kami sa Alona, sa Panglao. On the way namin pabalik, napansin namin yung bee farm at doon na kami nag-agahan. Napakaganda at napaka-relaxing at napakasarap nung breakfast na in-order namin. So pagkarating namin, balik kami sa hotel at 11 a.m. pumunta na kami ng airport para sa biyahe namin pauwi. At ito nga pala yung mga nagastos namin sa mga napasyalan namin mga lugar dito sa Bohol.